Some communities in Bulacan remain flooded after days of heavy rain triggered by habagat. For the latest on the ground, mobile journalist Daniel Dayaw is reporting live in Baliwag. Daniel, what is the situation on the ground right now? Yes, Cheska, good afternoon. Nandito nga tayo sa Baliwag, Bulacan, specifically sa Concepcion Subdivision. Mababa daw talaga ang lugar kaya tuwing umuulan ay bumabaha. Pero ang sabi nila sa akin ay kakaiba daw ngayong taon dahil first time daw nangyari na 3 linggo lumipas ay hindi pa rin humuhupa yung baha. So ang sabi nila, nagsabi sila sa akin ng ilang posibilidad. Una daw ay ito yung parang dinadaanan ng mga tubig mula sa iba't ibang barangay kasama na yung basura. So ang nangyayari daw is nagkakaroon ng pagka-clog sa kanilang mga kanal, reason para mahirap humupa yung baha. Pero apart from that, sabi din kasi nila, yung papunta doon sa Gawidon, Cheska, ay irrigation. So kapag maulan, ay napupuno yung irrigation, leading para hindi na humupa yung baha dito dahil stagnant na yung tubig. So kanina, Cheska, nag-ikot-ikot tayo dito sa Concepcion Subdivision at may mga nakausap tayong residente kagaya na lang ni Nanay Esmeralda at ni Nanay Mila. Actually, nandito tayo ngayon sa kanilang location. So itong location nila, kanina nakita natin sila na naglilimas. So ang sabi nila sa akin, kaya sila naglilimas is dahil pinapasok na ng tubig yung kanilang bahay. So kung makikita nyo, kanina nung dumating kami dito, ng ulan ay ang ending, ito na, malapit na sa bahay nila. Pero alam mo, Cheska, kapag tiningnan mo mukhang hindi pa abot, pero sa loob ng bahay nila mismo ay abot na, kaya nga naglilimas si Nanay Esmeralda. Nay, kamusta po? Ayan, basa na daw, baha na. Talagang apektado nga yung kanilang hanap buhay, yung kabuhayan, yung pang-araw-araw dahil unang-una baha. So nakwento sa akin ni Nanay Mila na yung kanyang asawa ay tricycle driver. So nahihirapan humanap ng pasahero dahil baha nga ngayon na nakikita ko. Apart from that, may tindahan kasi si Nanay Esmeralda. So yung tindahan niya hindi na rin daw ganun kalakas kumpara dati na kapag walang baha. So yung mga sinasabi dito ng residente ay may kukonek ko sa sinasabi din ng mga tao, ng mga residente sa Hagonoy, Bulacan. Ang sabi kasi nila dito, ito daw ay isang resulta ng flood control anomalies. So ang sabi nila sa akin na yung pang flood control daw, ito ngayon, flood na lang. Cheska. Daniel, since naiikot mo ang Bulacan and you've been able to speak with the residents there, what kind of assistance do they need? Yes, Cheska, kanina nag-ikot-ikot nga tayo dito, particularly sa Concepcion Subdivision. So kanina nasabi naman nila sa akin na may palugaw naman daw si Cap. Pero so far kasi yung pinakadinidiin nila is yung of course dito yung baha dito sa Concepcion Subdivision kasi nga 3 linggo na, and at the same time yung sanitation, yung safety din nila. So ang pinakasinasabi nila sa akin dito ay sana daw magkaroon na ng konkreto at solusyon para dito. Pero alam mo, Cheska, yun nga yung isa sa mga frustration nila dahil so far sa mga nagdaang taon, ilang beses nang binabaha, ilang beses na nga nag-stay yung tubig. Pero ayun nga, hirap pa din na humupa yung baha dito dahil mababa nga daw yung kanilang pwesto. Cheska. Thank you, mobile journalist Daniel Dayaw.